So good morning mga kawakodoks. Nandito tayo ngayon sa may Taytay, sa may Tikling. So right now nandito tayo sa Takara Tires. So magpapapalit na tayo kasi ng goma. Dahil unang-una tong motor natin, pagkabili natin noong 2016 from original tires, pinalitan natin siya kaagad ng Michelin Pilot Street. So halos 8 years na tong goma natin. Makikita nyo, ayan na medyo makunat na. So for safety, kahit medyo wala sa budget at hindi tayo ready, since kailangan na natin ulit gamitin tong motor at tumataas ang fuel at sobrang traffic na, nag-decide ako magpapalit. So ito, kung mapapansin nyo, kaya ito V-rubber, ang naging problem ko sa Michelin Pilot Street, bigla siyang umoblong. So wala akong ibang makitang ibang brand nun sa pagpapalitan ko. V-rubber lang ang meron silang na-recommend na quality pero mura. So ito yung pinalit ko. So kung makikita nyo, ayan, biyak na rin siya. So ayun, kailangan na talaga siyang palitan. So ayun mga kawakodoks, pasok tayo sa loob para mag-decide kung anong brand ang ipapalit natin. So yun na mga kawakodoks, update ko kayo kaagad. So kung mapapansin nyo pala mga kawakodoks, isang beses pa lang ako nagpalit ng tire dahil 21,000 pa lang naman ang tinatakbo nitong motor. So medyo napabayaan nga natin, kaya umabot ng 8 years. So para sa tire lifespan, sobrang delikado niya na kasi baka sobrang kunat na. So for safety, nag-decide akong palitan na. So yun mga kawakodoks. So what's up mga kawakodoks, nandito na tayo sa loob ng showroom stock room nila. So ayan, sobrang dami nating pagpipilian na brand, ranging sa affordable pero quality yung Quick. Then pataas, meron silang Maxxis, Corsa, meron silang karamihan dito puro Pirelli. Alam ko ngayon may ongoing promo sila. Tsaka syempre never naman tayo magkakamali sa Pirelli. So ayan, may Pi Cobra sila, may Michelin sila. Actually sa kapit ng Michelin Pilot Street, wala akong masabi. Yun nga lang, umoblong kasi kaagad Hindi ko rin alam kung bakit. So sabi ko nga, mahilig tayo mag trial and error ng mga products na ginagamit natin. So kung para sa akin, hindi ako nagkaroon ng magandang performance sa kanya, magpapalit tayo ng ibang brand. So yung V-rubber naman, okay siya. Wala naman akong masabi sa V-rubber. Kaso nga, plano kong bumalik ulit. So ang dinicide kong ikabit ay Mizel ulit. Kasi matagal naman namin gamit si Mizel, wala naman ako naging problem sa kanya. So balik Mizel tayo, at the same time siya yung isa sa quality, tested, tried and tested natin, pero yun nga, affordable pa rin. So dapat kung hindi ko nahanap tong tire shop na to, mag-quick na lang ako kasi mas maraming malapit sa area namin. Kaso nga, sobrang competitive ng prices nila. Yun nga, actually yung Pirelli naka-promo. So hanggang ngayon pinag-iisipan ko pa rin kung magpi-Pirelli ako or magmi-Mizel. Difference lang naman ng kulang-kulang 500. Ang isip ko lang kasi hindi ko naman na nilo-long drive yung scooter natin. Pang errands lang natin, especially pag nagba-basketball, lalo na pag weekend sobrang traffic. So yun mga kawakodoks, open nga pala tong Takara. From Monday to Sunday, daily open siya. 9 AM to 6 PM ang cut-off nila for last call is 5:30 PM. So ayun mga kawakodoks, kung naghahanap kayo ng quality, affordable at sobrang daming pagpipilian na tires para sa mga motor nyo, scooter, big bikes, lahat, kompleto naman sila. So maganda, inquire nyo lang sa page nila. So ayun mga kawakodoks, update ko kayo mamaya pag nakauwi na tayo na ikabit na, at kung ano nga ba talaga yung ipakabit natin or na-decide natin ikabit na brand. So yun mga kawakodoks, ciao! So yun mga kawakodoks, kakabit na yung harap. So ang kagandahan dito, dahil maingat sila, ina-advise nila kayo kung may kulo na yung pintura nyo, kung magbabakbak or anything. Tapos before nila, pagkabaklas nila, bago nila palitan or bago nila tanggalin yung old tires nyo, papakita nila sa inyo kung ano yung meron sa mugs or rims nyo, kung may bengkong na or kung may mga tama na talaga, para at least diba, hindi rin sila masisi kung sakali pag-uwi nyo makita nyo may mga tama yung rims nyo o yung mugs nyo. Tapos pinakabit na rin natin yung free tire sealant na kasama sa promo nila, kaya makikita nyo yan. Mamaya naman nilinisin nila yan. So ito,
Makakabit na yung front tires natin ng Missile mga kawakodoks. So nag-upgrade pala tayo from 8080, 9080 na yung kinabit natin. So yun lang mga kawakodoks. Ciao. So yun mga kawakodoks, since Sunday naman naikabit na yung goma natin, inisip kong umikot na ng Antipolo. So ayan, nakakabit na yung Missile na 8090 sa harap, then sa likod 180. So ayan, so inisip ko umikot ng Antipolo since maluwag na mga yung Sunday. Then so far okay naman. So mamaya pagbalik natin ng Pasig, bigyan ko kayo ulit ng feedback kung kamusta yung ride and handling ng Missile tires compared dun sa chop suey na nakakabit sa akin before. So yun mga kawakodoks, ciao. So what's up mga kawakodoks. So yun nga, nakapagpapalit na tayo ng goma nitong ating version 1 na 2016 Honda Click na scooter. So ayan, kung mapapansin nyo or sa akin na napuna ko lang dun sa V-Rubber and Michelin Pilot nya before na tires, mas same size lang naman yung pinalit natin pero mas mukha siyang siksik dito sa Missile M89 natin. So ayun, so far nung umikot ako kahapon, okay naman yung grip, parang mas maganda yung handling niya, tsaka na-lessen yung vibration kasi pag tumakbo ka ng 60, binitawan mo yung handlebar nitong scooter na to. Hindi ko alam kung bakit siya nagwawabol. Pero nung nagpalit tayo ng goma, mas humina yung wobble niya. Hindi ko sure kasi chinek ko yung rotation kahit dun sa Michelin Pilot. Tama naman yung rotation. Pero hindi ko alam kung bakit nagwawabol. Pero ngayon, sobrang mas na-lessen siguro ng almost 40% compared dun sa naka-Michelin Pilot Street tayo. So hindi pa natin nasusubukan to sa wet road. Though yung V-Rubber and yung Michelin Pilot natin before, kahit umuulan, normal driving lang, hindi naman siya hindi tayo nag-iingat. Pero hindi rin naman tayo, hindi ko rin sabihin na maging overconfident tayo pagka nakapalit tayo ng tires. Pero ramdam kasi natin yung traction sa kalsada kahit basa yung ulan pag good quality tires ang nakakabit sa atin. Kaya yun nga, may mga tires, may mga previous motorcycle kami before na hindi na namin pinalitan ng stock tires, especially yung Dink 200i kasi naka-maxis siya. Yung FZ16, maganda rin yung tires noon, nakalimutan ko lang yung brand. Pero yung Super 8, nagpalit tayo kaagad. Yung Smash 115, yung Like, yung Mio, mga nagpalit tayo kaagad ng mga tires na yan upon purchase. Kasi nga, talagang based sa mga reviews and sa mga naririnig natin, madudulas yung stock tires nila. Parang pag hinawakan mo or parang pag pinipitik mo, parang alam mo yung plastic feel. Pati pala yung CB110, actually yung CB110, dun natin unang na-try itong Missile na M89 na to and never tayo nagkaroon ng problem. So yun lang mga kawakodoks. So yung Takata tires, nagpakabit tayo dun sa Taytay Tikling branch. Marami silang branch, i-search nyo lang sa page nila kung saan kayo malapit. Then andun, open sila daily from 9 AM to 6 PM. Sobrang dami nilang choices ng tire brands. Talagang makakapili kayo. Unlike sa ibang mga pinuntahan ko or in-inquirean ko, parang 2 or 3 lang yung brand na ino-offer nila, which is yun nga, yung mga pang daily lang na affordable talaga. Unlike dito kay Takata, from affordable hanggang high-end, meron silang pagpipilian ka. So yun lang mga kawakodoks. Again, ride safe, safety first. Kahit gaano kaganda ang motor, gaano kaganda yung mga nakakabit na accessories natin, wag kakalimutan mag-invest sa sarili ng mga proper attire and gears. Ingat mga kawakodoks. Ciao!